banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte ay tumitindi ayon pa sa balita. Hindi anya titigil ang mga kalaban ng pangalawang Pangulo sa pangunguna ni Bongbong Marcos, Lisa Marcos at Martin Romualdez. Habang nabubuhay pa si Sara ay banta ito sa kanilang pangarap na manatili sa posisyon ng mahabang panahon. Ayon pa kay Sal Panelo, kaya anya ibinunyag noon ni Vice President Sara Duterte na kung may mangyaring masama sa kanya ay may inutusan na siya upang paslangin din ang tatlong ahas na matapos niyang tulungang makabalik sa kapangyarihan ay tinuklaw na siya ngayon. Ito anya ay defense strategy ni Vice President Sara Duterte upang malaman ng taong bayan na may banta sa kanyang buhay. Dagdag pa ni Panelo, kung sakali mang tuluyang ma-impeach si VP Sara ay hindi pa rin titigil sila BBM at Tamba at tuluyan nilang patatahimikin ito nang sa ganon ay wala nang sagabal pa sa kanilang maitim na plano sa ating bansa. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, huwag silang magkamaling saktan si VP Sara dahil hindi nila malalaman kung sino ang gaganti sa dami ng sumusuportang grupo sa kanya. Di talaga malayo na isang saking sa kapangyarihan at pera ang pinaka-last card niya bilang president ay ang martial law. Yun lang ang matakbuhan niya. Nang sa ganon, hawak na niya sa leeg mula AFP at PNP hanggang NBI. Nang sa ganon, wala nang kilalaning batas kung di siya. Kawawa talaga ang taong bayan, lalo tayong mga may hirap sa bansa natin. Kawawa ang Pilipinas at mga ordinaryong mga mamamayan. Praying for peace, praying for VP Sara and FPRRD. Sila lang ang may malasakit sa bansang ito. Kawawa na ang Pilipinas. Urina Sanchez may pasabog sa mga congressman. Nanggigigil ako doon, nanggigigil ako. Yan, oh. Oo, ang ganda ng buhok ni Atty. Sal Panelo. Tayong-tayo. Pagsira sa kanyang integridad. Para nakukulangan pa sila na kinakailangan magsampa pa sila ng demanda ng grave threats at inciting to sedition. Sino ang nagdidemanda? Wala nga nagdemanda eh. Hindi nga kinonsider ng tatlo na yun ay pagbabanta sa buhay nila. Otherwise, nag-file sila. Dapat yung tatlong minensyon. Oo, hindi nga sila nag-file. So halatang-halata mo na ang NBI nagpagamit sa mga kalaban niya. Or kung hindi man nagpagamit, nagsisip-sip. Hoy! Sinong sumisip-sip dyan? Gravity yun, ha? Sumisip-sip ka palang hayop ka, ha? Tuloy natin. Ito pong artikulo po ninyo na nakalathala dito sa The Manila Times website. Sabi po ninyo, ang pinamagatang demolition job on VP Sara continues. Basahin ko lamang ang unang paragraph para sa mga kaalaman lang po ng ating mga kababayang nakasubaybay sa atin. Sabi mo dito, as if embarrassing and harassing VP Sara in the congressional hearings on her allegedly irregular spending of confidential funds in the Department of Education and in the Office of the Vice President were not enough, as if picturing her as unfit public official and besmirching her integrity to remove her from office by the filing of impeachment charges against her was not enough to quench their thirst to destroy her. Sara's powerful political enemies have upped the ante by filing criminal charges against her, an indication that the demolition job continues and is on course. Diyan lang muna tayo, Attorney Sal. Ano bang paliwanag mo dito? Well, gaya ng sinasabi ko dyan, mukhang para dito sa mga kalaban ni Inday Sara, Vice Presidente natin, mukhang kulang pa yung siya'y hiyain, siya'y bully tawag doon yung hinaharas siya. Parang kulang pa rin, pati na yung kanyang pagsira sa kanyang integridad. Para nakukulangan pa sila na kinakailangan magsampa pa sila ng demanda ng grave threats at inciting to sedition.
Sino nag-file? Basahin mo yung The National Bureau, ang National Bureau of Investigation po ang naghain itong tawag mo nga dito, baseless and ludicrous criminal charges of grave threats. Hindi, alam nyo, totoo yun kasi ito ay nabanggit na rin to ni Vice President Sara Duterte na kahit nga na hindi na siya Vice President or kahit mayor na lang siya or kahit wala na siya sa anong hanay ng gobyerno, anong posisyon sa gobyerno, gigipitin at gigipitin pa rin sila. Alam naman natin kung saan nagsisimula yan at kung ano ba talaga ang pinagmula niyan. Walang iba kundi, alam naman natin na nung panahon ni PRRD, marami talagang nasagasaan. Una-una yung mga negosyante na pinagbayad ng buwis. Alam niyo yan, no? Pinagbayad ng buwis na talaga naman karapat dapat naman talagang gawin yun. No? Na magbayad ka ng buwis, hindi lang magpayaman ka lang na magpayaman dito sa Pilipinas. Pangalawa, yung korupsyon, yung mga malalaking tao na ang lalakas mangurap, ang lalakas kumabig ng pera ng taong bayan. Pangatlo, yung mga drug lord. Baka nga yung iba dyan nasa posisyon pa ng gobyerno. Or baka yung iba dyan nakaposisyon pa sa gobyerno na hanggang ngayon palakad-lakad lang dyan sa Malacanang. So hindi natin alam kung sino yung mga yan, no? Pero baka lang baka. So yun, isa pa rin yan, mga drug lord, alam naman natin, pag-usapang droga, kung kapangyarihan at pera lang, yan ang mga nangingibabaw, di ba? So yan pa, at higit sa lahat, ito pa yung NPA. No, kaya nga kung mapapansin nyo, halos minahal na ho, kulang na lang iyakapin, halikan na ho ng gobyerno, ng administrasyon, yung mga NPA dyan sa loob ng Malacanang, sa loob nandyan na nakaupo pa sa mga posisyon. Yung iba nagpapakontempt pa. Diba? So dito ay talagang isa yan sa mga nakikita ko na talagang totoo nga yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na kahit nasa pinakalaylayan na siya yung tipong halimbawa hindi ko naman sa sinasabihan na ma-impeach si VP Sara. Halimbawa, ma-impeach si VP Sara. So, andun na siya, wala na. Hindi na siya sagabal sa gobyerno. No? Wala na, andun na siya. Hindi na siya parte ng wala na siyang posisyon, no? Sa gobyerno natin. So, ang gagawin, hahabulin at hahabulin pa rin siya. So, kamakailan lang sinabi niya rin yan, no? Nanggaling mismo yan sa bibig ni Vice President Sara Duterte na kahit anong gawin nila talaga, kahit na talagang yuyurakan at sisirain pa rin nila ang pangalan namin ng mga Duterte. No, kaya nga itong sinasabi ni Atty. Salpanelo, napakatotoo to. And inciting to sedition against her. Ayan. Ito pa, idugtong ko na ito, attorney. In what appears to be a revelation of a conspiracy to physically eliminate her and to publicly identify the brains she perceived to be behind her future killing, she called a press conference on November 23, 2024 at the height of a forcible attempt to transfer her chief of staff, Laika Lopez, to the Correctional Institute for Women and was then incarcerated at the detention center of the House of Representatives in an impassioned manner, stated, "Pag pinatay ako, siguruhin mong patayin si Bongbong Marcos, si Liza Araneta Marcos at si Martin Romualdez." On the basis of that statement, the NBI filed grave threats and inciting to sedition charges against VP Sara, strangely without the supposed threatened government officials filing any formal complaint before it. The circumstances surrounding that statement must be considered to understand how that statement came about. Unang-una, ang naghain po ng demanda ay ang National Bureau of Investigation na ang tungkulin nito ay pahintuin ang lahat ng mga criminal activities at pusigin sa reklamo ng mamamayan na kanilang nilalabag ang karapatan. Teka muna, may reklamo ba? May nagreklamo ba sa NBI doon sa tatlong di umanong pinagbantaan
Wala po tayong naririnig. Wala tayong narinig. Wala tayong nabasa o inihayag na naghahain ng formal na demanda. Bukod lamang attorney na nagpatawag, yun lang. After that pagpatawag kay VP Sara, ang NBI na yung nagkain ng inendorso na sa DOJ at nagsampala ng kaso. Ang tanong ko hindi yung tinawag yung dinidemanda. Sino ang nagdidemanda? Wala nga nagdemanda hindi nga kinonsider ng tatlo na yun ay pagbabanta sa buhay nila. Otherwise, nag-file sila. Dapat yung tatlong minensyon. Oo, hindi nga sila nag-file. So halatang-halata mo na ang NBI nagpagamit sa mga kalaban niya. Or kung hindi man nagpagamit, nagsisip-sip. Yun lang ang labas doon. Ngayon, sa aking pananaw, Tagusan sa pool sila doon, Attorney Sal, ha? Oo. So, ayon kay Attorney Sal Panelo, pati pala tong NBI ay nagpapagamit na. Sa bagay, kasi kung iisipin nyo, hindi ko nga rin alam ba't biglang bumelo ang NBI ngayon Bigla silang parang naging mabait. Kasi isipin nyo, pero totoo naman, hawak talaga ng gobyerno yun. Hawak ng gobyerno ang PNP. Hawak ng gobyerno ang AFP. Tapos ngayon, pati NBI. Diba? So, dito, ito, disclaimer, yung mga leader lamang ha? Hindi ho lahat sa PNP at hindi rin ho lahat sa AFP at sa NBI. Yung mga leader lamang, hindi natin dinadamay dito yung hindi natin dinadamay dito yung mga member dahil sumusunod lamang yan sa mga leader nila. So ang kasi dito, ang pangit lang kasi ho dito kasi nga, alam nyo, sa totoo lang pinagtatawanan tayo ng ibang bansa. Dahil alam niyo yun, obvious na yung gamitan na nangyayari dito sa Pilipinas. Nag-umpisa ang gamitan ay unang ginamit ng administrasyong Marcos, walang iba kundi ang mga Duterte. Una nilang ginamit yan para makuha nila ang loob ng mga Pilipino. Ginamit nila kesyo gusto nila ang Duterte, kesyo ipagpapatuloy nila yung nasimulan ng Duterte dito sa Pilipinas, kesyo nagiging parang susunod na PRRD or Pangulong Duterte, itong si Marcos. Kaya itong mga Duterte, lalo na si Vice President Sara Duterte, ay naniwala naman. Na pinaniwalaan din natin yun. Hindi lang si BP Sara ang napaniwala, kundi pati rin tayo. Alam mo, ako lang ang nag-iisa sa Banateros ang bumoto kay Marcos Jr. Kaya ngayon, sobra kong pinagsisisihan talaga din. So, pero tapos na ho yun, ha? Babawi na lang tayo sa susunod. Ngayon, at least pero ito ay katotohanan na isa tong malaking leksyon ho sa buong Pilipinas na hindi porket mukhang mabait, mukhang maraming gagawin sa bayan, ganyan wag ho natin agad iboboto. Mas maganda nung talagang natin, yung subok na, katulad ng mga Duterte. Na lihitimong noon pa man ay subok na. Kaya nga ang hirap dito sa atin yung una nga, si Marcos ginamit ang Duterte para manalo bilang presidente. Tapos ngayon ang nangyayari naman, si Marcos ginagamit ang mainstream media, si Marcos ginagamit ang PNP, si Marcos ginagamit ang AFP. Diba? Ngayon ginagamit naman ni Marcos yung NBI naman. Ayon kay Attorney Sal Panelo yan So masakit lang talaga na lalo na dun sa mga leader, katulad leader ng sila Browner, Marbil, at ito si Santiago ng NBI. Sana naman wag nyo talagang sana nagkakamali kami ng hinala na kayo ay ginagamit or ginagawang puppet ng administrasyong Marcos. So tuloy. lang tingnan natin yung kalakaran na bumalot doon sa press conference. Bakit tumawag siya? Kailangan po tingnan natin yung mga nakaraan. Para sa kanya kasi, meron siyang nalaman, natuklasan, na gusto siyang patayin. Merong conspiracy. Merong murder plan
against her. At nakikita ho yung mga nangyari na naniniwala siya. Bakit kanyo? Una-una, nung nag-resign siya, nung hindi pa siya nagre-resign, wala ito eh. Masaya, maganda ang kanilang relasyon. Pero nung nag-resign po siya, nagsimula na yung congressional hearing. At pinatawag siya, himiya siya doon, inilarawan siya na siya ay magnanakaw, na hindi siya karapat-dapat maging isang opisyal sa... Alam niyo, nakikita ko ang nakikita ko doon yung pagkaalis ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Tapos bigla siyang pinatawag. Alam niyo, yun yung kinaalarma na ng Administrasyong Marcos. Kinaalarma na nila yun dahil alam nila na isa si Vice President Sara Duterte sa nakakaalam ng lahat ng kabulastugan na ginagawa nila dyan sa gobyerno. Kaya ang ginawa nila, inunahan na nila agad si Vice President Sara Duterte. Unahan na natin to agad para hindi na to paniwalaan ng mga tao. Dahil malilintikan tayo dyan dahil alam niya lahat ng kawalangyaan natin na ginawa dito or kawalangyaan natin na gagawin at mga plano. At alam niya rin na ang humahawak ng pondo ng Pilipinas ay 2 tao lang, si Martin Romualdez at si Saldico. No, yun nga yung pinakaano dito, yun yung kaya ang nangyari, sinunod-sunod na panggigipit ang ginawa kay Vice President Sara Duterte para magmukha siyang masama, magnanakaw sa taong bayan. Pero yun nga ang pinakamaganda dito, siguro sa 100% na populasyon ng tao dito sa Pilipinas, ang mga buhay ay nasa administrasyon no? Nasa 5% or nasa, sabihin na natin, wag naman 1%. Mga nasa 3% ang naniwala sa pakulo ng Administrasyon Marcos laban kay Vice President Sara Duterte. Pero nasa 97, 88, 99, 100, tama. Binilang no? Nasa 97% po ang naniwala at patuloy pa rin sumusuporta ng mga Pilipino sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte. Ayun yung kinagandang lamang nun, na kahit anong panggigipit na ngayon, tingnan nyo naman, obvious naman, di ba? Kasi totoo naman yung sinasabi ni Atty. Sal Panelo, nagsimula lang to nung umalis siya bilang DepEd Secretary. Ngayon, naalarma ang administrasyon kasi alam ni Vice President Sara Duterte kung ano yung mga kabulastugan na ginagawa nila. Di ba may mga, kung ewan ko lang kung matatandaan nyo itong sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi nyo malunok yung mga nakikita at nalalaman niya na ginagawang kabulastugan ng Administrasyong Marcos sa gobyerno. Lalong-lalo na yung nakawan, diba? So yun yung isa sa mga tumatak din sa isip ko na sinabi ni Vice President Sara na kaya talagang umalis na lang siya bilang DepEd Secretary at talagang nag-focus na lang sa kanyang trabaho bilang Vice President. Ang pangit pa nga dito, bukod pa doon sa nakawan at pag-abuso sa kapangyarihan na nadiskubre or nalaman ni Vice President Sara Duterte na ginagawa ng administrasyon, yun pa nga yung gusto siyang ipagurgur or gusto siyang ipapatay. No? Ayun pa yung isang nalaman niya na kinagulat niya rin talaga din siguro na siyempre sa isip-isip pa naman natin, tinulungan kita, ipinaglabang kita sa lahat, ikinampanya kita, ano? Tapos bandang huli gusto mo rin pala akong hatakin pababa. So ayun yung isa sa mga rason, no, kaya umalis si Vice President. Kaya ngayon lahat ng nakikita nyo panggigipit sa mga Duterte, parte ho yan ng plano ng Administrasyon Marcos para takpan ang mga ibubunyag ni Vice President Sara Duterte. So tuloy po. Pero pagkatapos, inisa-isa yung mga kaalyado niya, kakampi niya. Di ba? Natanggal si GMA. Tinanggal sa posisyon. Pagkatapos, tinugis na si Presidente Marcos, Presidente Duterte, ang kanyang ama. And then, pumunta kay Pastor Kibuloy.
sinira ang SMNI, tinanggalan. KOJC. KOJC, inatake, inassault. Oh, sunod-sunod yun, nakikita niya ngayon. Pagkatapos, pati yung kanyang staff, tinatawag, kinulong pa, hiniyapa, kinulong na, hiniyapa, at gusto pang i-transfer, ilipat doon sa isang detention center na nakalaan lang sa mga convicted felons.